Lagot, Marcoleta, sumabog na, binunyag lahat, Soto, Protector, Tamba, Bias, Media, Sabuatan, Timbog. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Tito Soto, magkakampi, kasabwat, ni Tambi Loslos. Kita mo naman ang mainstream media. Opo. Nung nagsalita yung Diskaya at binanggit yung mga 17, ito wala akong sinasabi, binanggit lang. Opo. Hanggang doon lang tayo, binanggit. Depende na kung saan anong kapupuntahan ng pagdinig nito, pero maliwanag na nagbanggit siya ng 17 pangalan. Opo. O tingnan mo yung mainstream media. Hindi naman hindi masyadong kinagat yun eh. Pero nung nagsalita yung Hernandez at binanggit yung 2 senador, sumambulat kaagad eh. Ayon, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli. Syempre, suportahan natin ang channel ni Coach Oli, pakimisita mga katunay. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe para maging updated tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balitang inihahatid sa atin ni Coach Oli. Yan, syempre suportahan natin pati ang Banateros. At syempre ito si Senator Marcoleta, ipagpatuloy natin. Kita nyo? Kita nyo ang connect-connect? Di ba hindi kayo nagtataka? Ang laki ng balita. Untouchable si Saldico at saka si Tambi Loslos. Wala makabanggit. Oo nga, napansin ko nga yan eh. Eto, pasensya na sa mainstream media, no? Hindi sila, yung 17 binanggit, hindi masyadong pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan is yung senador. Pati nga kay BP Sara napunta na eh. Doon na umaano eh, kay Jinggoy, kay Villanueva, yun ang pinag-iinitan. Kahit naman yung nakikita nating rally nung mga nakakaraan, merong mga nagrarally, no, na binabato yung litrato ni Joel Villanueva. Nagalit na galit kay Villanueva. Teka lang mo. Kayo bang bumabato-bato doon sa litrato ni Joel Villanueva? Bakit hindi nyo binabato yung 17? Hindi lang dapat senador ang batuhin nyo. Hindi lang dapat yung binanggit na senador. Dapat pati yung 17. Hindi ba? Bakit apektado kayo sa senador? Sino ngayon yung mga gumagawa nun? Ayun, Coach Oli. Di ba? Napapaghalata naman natin kung sino eh. Ba? Pinoprotektahan ng house. Ng lower house. Ayun, parang ang pinoprotektahan sila. Wala makabanggit nun sa mga iniimbestigahan. Anong nangyari? Binanggit ng Diskaya. Hindi mahalos pumutok. Pero kung titingnan natin, ang laking balita nun. Dahil ang mastermind ay si Tamba Loslos at si Saldico. Yan po yung binanggit. Totoo man to or hindi, ang nakakapagtaka, pinalusutan ng media. At saka may punto si Coach Oli dyan. Sa tingin ko naman, hindi naman kikilos yung mga yan, yung mga gumawa ng kalokohan na yan, kung wala talaga silang backer. Di ba? Ikaw ba makakapasok ka ng trabaho kung wala kang backer? Kalimitan naman nakakapasok ng trabaho, may backer eh. Kahit nga minsan sabihin natin na puno na yung slot nila ng trabaho nila, basta may backer ka, magkakaroon ng slot eh. Hindi pinalaki. Tapos kumunek pa sa rally ng mga komunista at Pinklawan. Sinong binabanatan nila? Pagdating sa house, ang binanggit yung mga senador. Pero ang pinaputok na balita ng media, yung mga senador. Pagdating sa rally ng mga komunista at Pinklawan, nakikita nyo na yung sabuatan na nangyayari? Sino binabanatan? Yung mga senador at saka si Sara Duterte. Oo. Kahapon lang, binanggit ko sa inyo. Tingnan nyo, nagrarally sila. Ang problema sa flood control project, sinong tinitingnan nila? Si Sara. Sabuatan na yung mga Pinklawan komunista, media. Kikita nyo ginagawang kabastusan sa Pilipinas?
Samantalang yung 17 binanggit nga naman, hindi masyadong pinag-uusapan. Hindi masyadong dinudusta, hindi masyadong inaano. 'Di ba? Kaya napapaghalataan natin dito kung sino talaga yung mga nang gugulo na yan, na nagrarally na yan, na galit na galit sa mga sa dalawang senador, kay BP Sara. Parang alam na natin eh. Kaliwa. No, parang doon na naman yung pagkakataon. Uy, nadawit yung dalawang senador. Uy. Medyo dikit to kay Sara. Uy, ito na pag-inita natin. Paano naman yung 17 binanggit? Wag! Ropa natin yan eh. Baga parang gano'n. Huwag natin anuhin yan, ropa yan. Hindi pwedeng anuhin natin. Diba? Wawa tayo. Ang anuhin natin, dapat yung mga ni Sara. Talagang kinokonekta pa rin nila, no? Yan po ka-powerful si Tambi. Ang daming mukhang kaya nga parang sinasabi nga ng mga tao eh, para siya yung presidente ng Pilipinas. Eh. 'Di ba? Kasi syempre kung makakilos siya, 'di ba? May mga napapalibutan pa siya ng pulis, 'di ba? Grabe. Kala mo siya yung presidente, siya yung lumilitaw sa mga ganito, yung gawain ng presidente, siya lumalabas. Pino. Ngayon, ang pinagtataka ko naman sa panig ng aming leader, ako naman kayo rin naman siguro napapansin ninyo eh. Pagka yung Diskaya Napapansin po, Marcoleta, ng buong Pilipinas, yang si Atchiche. Tingnan nyo. ang nagsasalita, ayaw niyang paniwalaan. Aha. Oo. Pagka naman yung nagsalita yung Hernandez, paniwalang-paniwala. Kung hindi bang bias yan si Tito Soto? Ha? Kasi, aminin mo, Tito Soto, tuta ka. Hindi ko alam kung kumikita ka kay Tambi or dahil magkaibigan kayo o magkampari kayo. Hindi ko alam. Kasi parehas testigo yan. Dapat parehas mong imbestigahan. Parehas mo. Ikaw ang Senate President eh. Ibinigay mo sa Hernandez sa kabila. Pinaniwalaan mo si Hernandez. Naging tuta ka ng House. Tapos si Diskaya, hindi mo pinapaniwalaan. Kasi dapat pinapaniwalaan niya yan eh. No? Parang, kasi ako, kahit pa paano, ano din yung motibo ng mga Diskaya? Hindi naman sa pinagtatanggol natin yung mga Diskaya dito, no? Siyempre ako, naiinis din ako sa kanila. Mantakin mo sila yumaman, tayo lumubog. Diba? Lumubog tayo sa baha. Ano rason nila para banggitin nila yung 17 o congressman na binanggit nila kung gumagawa lang sila ng usap o para may maidamay lang sila? Hindi naman siguro dapat umabot ng 17 pa yun. Kung gusto lang naman damay ng mga Diskaya kasi, kung gusto lang nila magdamay, kahit yung mga 5, 4, pwede na eh. Bakit gusto lang nilang umano? 'Di ba? Ba't sinabi nila lahat 'yun? At saka isa pa, lagi natin sinasabi dito, delikado yung ginawa nilang revelasyon na 'yun. Dahil maaari nilang ikapahamak 'yun. Babagsak na negosyo nila, mapapahamak pa sila. So syempre parang alam nila na delikado sila. Parang 'di ba pag may mga umaano na malapit ng madali, malapit ng bigla talagang mapapaamin mo. Oh. 'Di ba? Kaya para sa akin kasi, kung sinasabi na nagsisinungaling sila is ano ang dahilan? Kaya kung nagsisinungaling sila, delikado yung ginagawa nila. Doon sa senador naman kasi, hindi ako convincing. Doon sa sinabi, doon sa dalawang senador. No? Hindi ko rin sinasabi pinagtatanggol ko si Villanueva at saka si Jinggoy. No? Pero, kay Villanueva pa lang kasi, iba na eh. Oh. Bakit sisimulan ni Villanueva yung paghihimutok niya sa Senado nun dati tungkol sa flood control na yan? Siya nga yung unang-unang sumigaw nun eh. Siya yung unang-unang bumabanat nun eh. Tapos biglang gagawa siya ng ganyan. Parang niloloko niya lang yung sarili niya. Siyempre, banat siya ng banat. O balang araw, pwedeng mabuksan yan. Kung kasabwat siya, siyempre, parang gumawa siya ng paraan para mahuli yung ginagawa niya. Ganun ba katanga si Villanueva? Siguro naman hindi. Kumbaga nagsimula ka ng ganyan eh. Tapos ikaw pala yung di ba pa? Napaka-awkward.
Bias ka. So lahat ng mga witnesses doon, mas pinaniniwalaan Bias with ED. niya kaysa witnesses Bias. na ipinundar natin dito sa Blue Ribbon Committee. Hindi dapat, palitan. Bakit ako, suggestion ko lang, Marcoleta, bakit hindi kayo gumawa ng trade? Kasi may nakikipag-trade sa Banateros. Yung ka-member nung iba, binibigay sa Banateros. Ayoko nga, ba't mag-trade kayo? Si Tito Soto gawin yung speaker. Payag ba kayo doon? Payag. Si Tito Soto gawin yung speaker. Tapos si Cheese ibalik nyo. O mas maganda pa, ilagay nyo si Cayetano. Maganda Senate yan. President. Pero, Ako pabor ako dyan. Kung hindi na pwede si Cheese, si Cayetano mas maganda. Mas exciting. 'Di ba? Mas exciting si Cayetano. Ako syempre, nalulungkot din ako. Syempre, sinasabi ko nga, hindi ako kumikriticize kay Tito Sen. No, sinasabi ko napakalaki pa rin ng respeto ko diyan kay Tito Sen. Kahit na ganyan ang mga nangyayaring balita kay Tito Sen, syempre nalulungkot tayo. No, pero ang tinitingnan ko pa rin kay Tito Sen, hindi yung pagiging senador niya. Ang tinitingnan ko sa kanya yung pagiging TVJ dahil yun ang sinuportahan ko, yung pagiging TVJ niya, hindi yung pagiging senador niya. No? Kumbaga, nalulungkot ako sa mga sinasabi sa kanya, natuta siya, ganito, ganyan. 'Di ba? Kung ako sa kanya sana hindi niya na lang tinanggap 'yan eh. Hindi na lang siya sumampa diyan sa pagiging Senate President para hindi na unti-unting nasisira ang image. Kasi syempre, kapag nasisira ang image mo, nasisira kahit nga yung TVJ maaaring masira din ang imahe. 'Di ba? Sinasabi ko, ang politika parang showbiz ngayon. Mas maganda bumaba na lang siya sa pagiging Senate President at wag na siyang makialam diyan masyado. 'Di ba? Hindi naman sa pinipigilan natin si Tito Sen sa ginagawa niya, pero for the sake of his name, no, para hindi na siya madamay. Kumbaga para hindi na madawit siya sa kung ano-anong bagay. No? Pwede niya naman ibigay na lang sa iba o pwede na siyang magpapalit sa iba na mas maaari pang magampanan yung trabaho na yon. At saka isa pa, syempre, hindi rin sa kanya pwede kasi close sila eh. May mga litratong lumalabas doon na kasama niya si Tambi. 'Di ba? Kasama niya si Tambi. So, parang hindi angkop. Kahit sabihin natin na gustong magpaka-transparent ni Tito Sen, is hindi yun ang maiisip ng mga tao. 'Di ba? Kasi nga may mga nakikita sila eh. May mga nakikita silang litrato, may mga nakikitang kumakalat na ganito sa social media na maaaring ikadalawang isip sa kanya ng mga tao. Cook tayo. Baka mamaya, sa Lunes lang magulat tayo. Ha? Si ang Senate President, si Cayetano. Wait lang. May naririnig tayong umuugong-ugong. Marami daw nagagalit kung paano hinawakan ni Tito Soto yung investigasyon. Nahalata nila bias sa House. No, kaya dapat siya na lang gawing speaker. Total kampi siya ron eh. Wala po sa batas yun. Kaya alam, palitan mo si Barbers o si Abante. Ikaw nang tagapagsalitaan, Tito Soto ni Tambiluslos. Hindi mo ba nakikita yung kabalintunaan dyan? Dapat sana nabahala siya sapagkat binanggit ang dalawa sa kasama namin. Pero wala kaming makita na Kung mo ba hindi nabanggit, halimbawa, walang nabanggit na gusto ba niya, si Diskaya nagbangkit din ng na senador, ganun ba? Bakit magugustuhin niya yun? Siya yung Senate President. Kaya kita mo, parang sinisira ni Tito Soto. Tsaka dapat bilang Senate President, hindi ka naghihimasok sa ganyan kasi may mga nag-iimbestiga dyan. Dapat ikaw nasa panig ka lang eh. Panig ka lang dyan eh. Kaliwa kanan papakinggan mo dyan. Hindi pwedeng magbigay ka ng komento na baka meron pa dyan. Baka si ganito, ganyan. Hindi pwede na sabihin mong sinungaling ang mga Diskaya. Hindi pwede. Kasi parang ikaw yung judge dyan. Parang ganun. Diba? Nanduduong ka lang sa gitna. Kinampihan niya yung kabila na imbis na dapat tinitingnan niya na, teka muna, nasa Senado ka. Parang instead na gusto mong malinis ang Senado, gusto mong madumi. Tapos nasisilipan pa siya na, syempre, hindi niya paniniwalaan ng mga Diskaya. Yun nga, sinasabi sa kanya lagi. Hindi siya paniniwalaan hindi niya paniniwalaan yung mga Diskaya dahil syempre, kaaway ni Vico Soto yung mga Diskaya. Kalaban sa politika. Yung pa yung isang pumapasok. Kaya nga ang daming naging sabit sa pagiging Senate President ni Tito Sen.
na sana hindi niya na lang tinanggap. No? Parang ang magiging kapalit lang talaga is yung pangalan niya. Takin mo, ang tagal niyang naging senador. Iniingatan niya yung pangalan niya. Tapos ganito, masisira ng ganito. Madadamay dun sa mga taong gumagawa ng kalokohan. No? Kaya kung ako kay Tito Sen, ako payong bilang fans ng TVJ, is sana, no? Magpapalit ka na lang. Kumbaga, wag na ikaw. No, iba na lang. Bayaan mo na, ibalato mo na sa iba yung usapin na yan. Pero syempre, wala naman tayong magagawa kung siya talaga yung tinalaga dyan ng pinakamataas. Na ikaw hindi, ikaw mag-Senate President para medyo ligtas tayo ng konti. Wala naman tayong magagawa. Pero kung ako sa kanya para hindi na siya maipit. Di ba? Magpapalit na lang talaga. Ang gusto mo, bago mo paniwalaan si Diskaya, gusto niya magbanggit si Diskaya ng senador. Diba? Hindi naman natin sinasabi na kampihan ni Tito Soto yung mga senador, hindi. Kaya lumalabas sa pinapaliwanag ni Marcoleta, gusto niyang mapahiya ang Senado. Diba? Bakit? Ako wala akong nakikitang iba dahilan kung hindi para malihis ang problema, maalis kay Tambi, kay Saldico at sa House. Kung pwede pa nga nila ibalik sa impeachment yan, ibabalik nila yan. Tingnan ninyo, ang gusto niya yung Senado, parang may lihim na galit sa mga senador ito si Tito Soto. Nakuha mo ba yun? Tama, oo. Dagdagan mo pa na yung Diskaya talaga namang kalabang politika ng kanyang pamangkin. Yun yung sinasabi ko. Dito, yung sinasabi ko, sinampal ng katotohanan ni Marcoleta si Tito Soto. Merong conflict of interest eh. Kitang-kita naman natin, di ba? Wag na nga tayong magtaka-takahan. Yes, matino si Vico Soto. Yes, hindi magnanakaw si Vico Soto as far as I know it. Pero, alam naman natin medyo nagiging, nagiging bagito si Vico Soto kasi ang pinaiiral niya yung galit eh. Yung puso niya. Very emotional. Yung galit niya kay Diskaya. At eto naman si Tito Soto, ganoon din. So may conflict of interest. Hindi po sila sa katotohanan. Hindi nila gusto maimbestigahan kung ano talaga, sino ang mastermind. Huwag niyo pong kakalimutan, Vico Soto at Tito Soto. Ang pinaka-importante rito, yes, maraming nagkamali. Yes, maraming nangurakot. Yes, maraming nakinabang. Ang imbestigahan nyo, mag-focus kayo, sino ang mastermind. Kasi pag naputol natin ang power ni mastermind, wala na tayong problema. Tama yun, hindi lang dapat sa mga tao na katuon yan, dapat talaga yung mastermind. Yun yung tama si Coach Oli, yun talaga dapat pinuputol eh. Kasi kahit sabihin natin na maparusahan yung mga galamay lang yan. Mangyayari pa rin yan yung ganyan kapag ang ugat hindi nabubunot. Tutubo pa rin ang tutubo yan. Pero ang isang puno kapag binunot mo ang ugat niyan, wala na yan. Hindi natutubo yan. Lalo na kung masama yung ugat. Sunugin mo ng bigla, wala na yan. Pag naputol natin, yung mga kontraktor lang, ang problema natin sa magtutuloy-tuloy. Kasi yung mastermind nandoon pa rin. Oo. So focus. Kumbaga, mapapalitan lang, mapapanagot lang yung mga pinagbababanggit na kontraktor, ganito, yung mga mabababa. Pero kung nandoon pa rin yung mastermind, wala pa rin yan. Magtatalaga lang ng mga bago yan eh. Medyo nabulilyaso na tayo nung una. Ngayon, sa pangalawang gagawin natin, ingat na tayo, ha? Pwede nang ganun ang mangyari. Soto, mag-focus kayo sa totoong problema ng Pilipinas. Yes, hindi dapat dinadaan sa personal dahil alam natin na mayroong personal ng konti si Vico tsaka yung mga Diskaya. Dapat hindi doon dinadala yon. Diba? Pagiging Senate President talaga isa yan sa mabigat din na tungkulin na kailangan din nasa gitna ka lang. No? Hindi porket kalaban ng pamangkin or anak ng kapatid. Yun na yun. Is kakampihan na. No, diyan talaga syempre pagka mag-anak kakampihan, pero investigasyon to sa flood project eh. Hindi na natin pinag-uusapan dito yung awayan dun sa dalawa eh. 'Di ba? Yung awayan ng Diskaya at saka ni Vico, hindi natin pinag-uusapan. Ang kailangan natin masolusyonan dito is yung ginagawa nilang pangungulimbat sa pera natin. At yung sa ginawa nilang pagpapahirap sa mga Pilipino nung panahon ng bahaan. Pihang kayo eh. Hindi naman to laban ng pamilya ninyo. Tama. Pwede ba unahin ninyo ang taong bayan? Yes. Can you focus doon sa mastermind? Sana yung ganong mga
pagbibigay niya ng komento, kakitaan sana siya ng pagiging objective sana. Opo. Ito maliwanag na na may kinikilingan na siya. Opo. Hindi nagiging mabuti, lalong-lalo sa mga kababayan natin. Palagi ko sinasabi, huwag mong uusgahan ang katalinuhan ng mamamayan. Alam nila eh. Oho. Pumunta ka sa social media at tingnan mo kung ano sinasabi nila. Ayun yan. Sinong nasisira ngayon? Sinong napupulaan? Oo. Totoo yan. Senado. Totoo. Pero huwag ka mag-alala, Marcoleta. Tama ka, hindi po bobo. At nakikita natin sa social media. Bagamat ang napupunlaan ay Senado, hindi. Hindi ako completely naniniwala dyan. May tama, pero ang talagang galit sa social media, nasa mga Soto. Kasi nakita nila, iniiwas eh. Iniiwas sa totoong issue. Iniiwas sa mastermind. So, kalma lang, ha? Ito, tingnan po natin itong sasabihin pa ni Marcoleta. Pakinggan natin ito, sasabihin na protector ni Tambi. Ito, si Tito Soto. Ano mangyayari nito, Sen, kung wala na yung commitment nabibigyan ng Nasa sa kanila yun. Nasa sa kanila yun. Ang ibig sabihin Ang dito, batas ay batas. ang ibig sabihin dito, Sen, Nag-apply sila. Ako naman, gumawa na ako ng sulat. Pag may nangyari doon sa pamilya nun, Opo. sa kamay nila, kukunin. paano kung Ito yan. Sinasabi, ayaw papasukin na state witness itong mga diskaya. So ayaw nilang protektahan. Okay? Ang kondisyon ni Boying, ito naman, magkakampi naman si Boying dito at si Tito Soto. Ang gusto nila mangyari, bago gawin yan, bago natin siya proteksyonan, bago gawing state witness yan, ibalik muna ng diskaya yung mga ninakaw. May tama, pero kulang. Ito, pakinggan po natin. bumawi? Kasi yung mga sinasabi natin, ang dami na yung binanggit na pangalan eh. Teka muna, isa-isa lang para kayong banateros eh. Ang gulo-gulo pag ang daming nagsasalita, Master Judea, ikaw ba yan? Hindi. Joke lang. Kaibigan natin yan, ha? Kaibigan natin. Ang daming nagsasalita, naguguluhan. Isa lang, pwede ba yung bisita ninyo, pagsalitain ninyo? Hindi. Joke lang. Hindi po tayo nakikialam. Masaya lang po, masaya. O, sige, pasok. Sabihin niya, hindi po totoo lahat ng mga sinabi ko. Kasi wala nang protection eh. Kaya, Oo, yan. Tama naman. Paano kung bawiin ni Diskaya? Hindi nyo ako pinoproteksyonan eh. Hindi na ako magsasalita. O, sasabihin ko, hindi totoo yan. ang pinoproteksyonan niya nga, imbes na tawagin niya yung 17 na inano doon, bakit hindi niya tawagin? Nabanggit ang pangalan ni Speaker Romualdez sa magitan ng ibang tao ron na palagi daw sinasabi ng isang congressman doon. Dalawang beses niyang binanggit. Palagi pong binabanggit ang pangalan. Hindi niya nakausap talaga yung dalawang pangalan na binabanggit. Ngunit palagi pong binabanggit ang pangalan ito at pangalan ito. Meron ba siyang tinawag doon na sinabi ba nila, sige, papuntahin dito para mag-testify din itong mga 17 ito. Ayan. So, pinapalabas dito ni Marcoleta. Ito si Tito Soto. Hindi lang bias, protector ni Tambi. Kumbaga parang hindi kaya eh. Tama naman si Senator Marcoleta, ilang beses nadadawit yung pangalan nila. O, katulad ng isang nireaksyon na natin, nadadawit na naman yung pangalan ni Ko. Kailangan na yan ipatawag eh. Kailangan lang imbestigahan yan eh. Kailangan wala lang ano. Kaso nga lang ang nangyayari is hindi eh. Hindi talaga pumapasok doon eh. Parang ayaw. Ayaw silang papuntahin doon. So ang nangyayari, binabaling na lang doon sa mga senador na binanggit nung Hernandez ba yun o ano ba yun? Yun ang doon na lang bumabaling. Kaya nasisira yung Senado, gaya na sinabi ni Coach Oli. Diba? Doon tinututok. Yung 17, parang baliwala na yan. Wala nang kwenta yan. At saka yung binabanggit ng mga master, wala na yan. Pero kung ikaw talaga is transparent ka, binabanggit to? Binabanggit niyo yung mga yan? Sige, papuntahin natin dito yan. Kailangan makausap natin yan. Ngayon, pag di sila pumunta, problema nila yan. Di anuhin nila. Ano ba? Contempt ba yun? Tama ba yun? Pwede ba yun sa pag hindi pumunta? Wari ko, speaker ko, contempt ka. Pwede ba yun? O, diba? Kaya may punto si Senator Marcoleta rito eh. Kasi hindi issue rito kung talagang totoo yung sinabi ni Diskaya or hindi. Dapat, kung hindi bias ito, kung hindi niya pinoprotektahan si Tambi, ano pinagkaiba mo? Tito Soto sa TRICOM. Ayaw patawag si Saldico. Dapat imbestigahan yan ng Senado. Dapat imbestigahan yan si Tambi Loslos. Kaya nga sabi ko, kaya pinagpilitan nilang palitan ng Senate President, kaya pinagpilitan nilang palitan ng ang blue ribbon na chairman to protect Tambi. Kaya nga antayin natin, ha? Dahil ganyan na po ang reaction ni Tito Soto.
tingnan natin ngayon to si Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee kung patatawag niya. Dapat ipatawag Sige niya nga. si Tambi at saka si Saldi. Para matanong din natin. Hindi naman eh. Opo. Ang lahat ng mga sinasabi ng mga witnesses dito sa House, yun ang kanyang pinaniniwalaan. Yung mga witnesses dito na Sa Senado, hindi niya pinaniniwalaan eh, no? mali lahat yan, sabi niya. Opo. Parang may butas yan, parang inedit yan. Bakit ganun? Hindi lang yan. Parang yung sa House, lahat ng sinabi sa House, pinaniwalaan niya. Yun ang totoo. Protektahan pa niya. Kaya nga dapat doon tayo sinasabi, no, sinasabi nga doon na lang mag-speak. Doon ka na lang mag-speaker sa Senado, ay sa Kongreso. Pero si Diskaya, bago niya protektahan, Daming gusto niya magbalik kondisyon. ng pera. Daming kondisyon, no? Diba? Yan yung binanggit ni Marcoleta. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag may nangyari sa Diskaya, nasa kamay niyo ang dugo, Tito Soto, Marcos. Kasi meron kayong magagawa eh. Kayo man ang pumatay or pinapatay nyo or inosente kayo, you are indirectly guilty. Nasa kamay nyo ang dugo nila. Dahil hindi nyo ginawa ng paraan. Dapat prinotektahan nyo. Alam nyo namang ang yayaman na niyang mga kalaban niya eh. Ang daming pera. Hindi nyo ba napapansin? Ang laki na po ng bulilyaso nila. And yet, even the president, hindi mapatumba si Tambi. Hindi mapaalis ng Senate. Lakas eh, no? Gawing ang alising bilang House Speaker. Ganyan po kalakas. Then may kondisyon kayo bago nyo protektahan ng Diskaya na ibalik muna yung pera. Samantalang sa kabila, nung nagsabi, delikado buhay nila, inalis nyo sa Senado, dinala nyo kung saan-saan, dinala nyo sa House. Di ba? Obvious na protector kayo. Ang nililigtas ninyo, yung mga sinasabi na pabor sa House. Ang gusto nyong mamatay, yung may mga sinasabi na masama sa House. Ano bang nangyayari sa inyo? Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kabayan TV at syempre natunghayan natin ang boses na yun ng video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Coach Oli, syempre pati kay Senator Marcoleta. Kayo mga katunay, ang masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.